Tanong ng aking viewer, nandito po ako ngayon sa Montreal, Quebec. Pwede po ba akong mag-apply sa Atlantic Immigration Program o AIP? Truck driver ang work ko. At ang sagot, yes. Pwede kang mag-apply sa AIP, Atlantic Immigration Program, kasi ang PR program na ito ay para sa mga skilled workers inside man or outside Canada, and also para sa mga international graduates. Ito yun ang ating pag-uusapan ngayon, guys. Ang AIP pwede mag-apply inside or outside Canada. Stay tuned, guys, sa ating video ngayon. Hello and welcome back sa ating Menchie po muli ito, and today another video, another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang gantong mga paksa, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. At salamat po sa mga nag-subscribe na sa ating channel. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Live. Sa FB po yon, supportahan niyo po ang aking Facebook page. And you can also join and be a member of this channel. How to join? I-click lang po ninyo ang join button below, and then sundan po yung instructions ng YouTube. At gusto ko na nga pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Maria Amaya, kay Jen C, Joy, Gabriel Channel X, kay Ninette Lapira, Marilyn Macalintal Calderon, Driving Mom Advisor, kay Marlo Cuasay, Jesselyn Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Marjo Jumento, kay Nympha and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Now, let's go to our topic, guys. Salamat sa nagbigay ng question na ito mula sa inyo ng mga viewers. Kasi naisip ko na ang tanong na ito ay marami kayo na nagtatanong at maaaring makatulong sa inyong pagdedesisyon. Okay? Ang tanong niya ay, andito po ako sa Montreal, Quebec. Pwede po ba ako mag-apply sa AIP? Qualified ba ako? Ako isang truck driver. Yun. So, ang sagot, yes, you can apply to AIP kahit ikaw ay nasa loob na ng Canada or kahit ikaw ay nasa labas pa ng Canada at wala ka pang karanasan sa pagtatrabaho sa Canada. But, you must have a job offer mula sa isang designated na employer sa loob ng Atlantic Canada. At ang job offer na yan ang magdadala sa iyo sa permanent residency. Ang tinutukoy po ng mga Atlantic provinces ay ang New Brunswick, ang Nova Scotia, ang Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador. Yan po yung mga probinsyang naroon sa east, sa Atlantic Ocean, na bahagi ng Eastern Canada. Tinatawag po ng mga Maritimes provinces. Bawat province po ay meron sariling website kung saan nyo makikita mismo ang iba't ibang mga specifications nila, no? Ang bawat probinsya po ay may kanya-kanyang mga website na kung saan pwede nyong tingnan. Okay? Sa tanong na siya ay truck driver at pwede ba siyang mag-apply? So basically, ang gagawin, guys, dito kung kayo ay maghahanap ng trabaho, at titingnan nyo yung mga list of designated employers, and then you need to look in their website or in their jobs, yung mga careers nila, kung anong trabaho ang hinahanap nila, at kung meron doon na para sa inyo, apply, and then pagka nakakuha kayo ng job offer, then qualified na kayo para sa endorsement ng probinsya na yan. Okay? Yun. So, ang isang tinignan natin na Indeed.ca. Meron po doon. Pwede rin sa job bank na mag-search ng mga trabaho para sa AIP. Or you go directly sa website ng bawat designated employer. Para sa ating viewer na truck driver, nagtingin tayo ng website ng designated employer sa Nova Scotia. Ito po ang Classic Freight, and they are hiring. Tingnan natin kung ano ang mga trabaho na pwedeng applyan dito. Okay, click natin itong apply today. At ito po ang mga trabaho sa Dartmouth, Nova Scotia, flatbed owner, operator, dry van owner, operator, flatbed long haul company truck driver, at Maritime Regional Container Company truck driver. I think yung dalawang huli ang mas magandang applyan niya. I-check din natin ang isa pang transportation company, ang Easons Transport. Ito po ay nasa Nova Scotia rin. Let's see kung anong trabaho meron dito.
Nasa Kentville, Nova Scotia. Mga long-haul truck driver pala ang hinahanap dito, guys. Okay. Apply. Truck driver A said class experience required. Truck driver switches, full-time, part-time. Truck driver A said class experience required, plus cross-border. Cross-border owner-operator A said class experience required, cross-border owner-operator din. Truck driver, class 1 experience required. Truck driver, team cross-border. So, dalawa lang ito guys sa mga sample na tinignan natin na designated employers. Sa Nova Scotia guys, napakaraming designated employers. Para sa mga bago sa paksa na AIP, Atlantic Immigration Program, ano po ba ito? Ito po isang permanent residency program. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakapasa dito, ay mabibigyan ka ng permanent residency sa pagpunta mo sa Canada, PR ka na. Ayun. Ito po ay employer-driven program. Anong ibig sabihin na employer-driven? Kailangan ninyo ng employer. Sila ang sila ang may say kung kayo ay makakapasok sa programa kung meron kang employer. Ang aim is to address the labor market shortage. Kung meron silang pangangailangan ng workers, dito nila kukunin sa programang ito. Bukod pa dito, ang bawat probinsya, meron pa rin mga ibang programa like the Provincial Nominee Program, meron pa rin. Attract sila ng mga tao, mga immigrant, mga workers na gustong manirahan, magtrabaho at manirahan sa nasabing mga probinsya. At bawat probinsyang ito guys, may sarili silang website and portal kung saan kayo mag-a-apply or magpapasok ng inyong online application. At bawat isa rin na probinsya ay meron silang mga paliwanag, kaya hindi po kayo maliligaw. Kailangan lang siguro mag-target kayo kung aling province ang gusto nyo and then saka ninyo puntahan ang kanilang website. Ang Nova Scotia sa ngayon ay pinapaganda pa ang kanilang portal. Ine-enhance pa nila ang sistema para makapasok ang mga employers. Who can apply to this program? Ang pwede pong mag-apply ang mga skilled workers or international graduate from Tier 0, 1, 2, 3, and 4. Unfortunately, hindi po kasama ang Tier 5. Work experience ninyo, dapat meron kayong 1 year of work experience in the last 5 years of your career. Ang education ninyo, iba't ibang education depende sa hinihingi ng trabaho. Meron trabahong humihingi ng bachelor's degree, meron trabahong ang hinihingi lang ay diploma, meron pong certificate lang, merong apprentice lang or training lang. So, hindi pare-pareho po ang requirements sa education. Depende sa job. Okay? Language, may language test of course. Permanent residency po ito kaya may language test. Sa language test, ang Tier 0, 1, 2, and 3, minimum CLB 5. Kayang-kaya. Minimum CLB 5. Yung Tier 4, minimum CLB 4. Language benchmark 4. Ang inyong IELTS na dapat ay makuha. However, para po sa mga nasa labas pa ng Canada, required kayo para sa settlement funds. At ang settlement funds po, ayan sa screen, papakita ko sa inyo yan. At yung mga nandito na sa loob ng Canada, nagtatrabaho na, may job offer na, no need for settlement funds. Para naman sa mga international graduates dito sa loob ng Canada, hindi mo na kailangan ng work experience, lalo na yung kagagraduate lang. No need for work experience. However, required kayo na at least 2 taon kayong nag-aral sa Atlantic provinces kung alin man sa 4 na probinsya na yan. Sa isa sa mga designated schools or learning institution, diyan kayo nag-aral. At dapat po ay full-time ang inyong naging pag-aaral. Yun. So, for more information ng tungkol dito, ilalagay ko po sa description box ang mismong link and you can find out all the details dyan. How to apply? Yun. How to apply? First of all, get a job offer. Maaaring yun po yung pinakamahirap na parte, ang maghanap ng trabaho at ma-hire. Okay? So, get a job offer sa isang designated employer. Kailangan po ay full-time job ang offer, non-seasonal job.
See details. Nasa description box po ang link. Ang job offer, meron sila pong paliwanag dito. Kung ang job offer mo ay Tier 0, dapat ang experience mo ay galing sa Tier 0 to 4. So, kahit na ang iyong naging job experience po sa job ay mababang tier, let's say Tier 3, tapos nakakuha ka ng offer sa Tier 0 or Tier 1, okay lang po yun, no? So, ang job offer naman na Tier 1, dapat ang experience ninyo ay from Tier 1 to 4. Ang job offer sa Tier 2, dapat ang experience nyo ay from Tier 2 to 4. Ang job offer na Tier 3, dapat ang inyong experience ay Tier 3 to 4. At ang Tier 4 na job offer, Tier 4 ang experience. Ayun. Malito po ba? Ayan po sa screen ang detalye. Now, if you have the job offer, ang kasunod na, get your documents ready. Kasi malapit ka nang mag-apply. Okay. O nag-apply ka na ng job, pero malapit ka na doon sa PR, no? Get your documents ready. Magte-test. English test. Pwede rin French, kung French ang gusto nyo. Magla-language test po kayo. Nabanggit ko na kanina, ang mga CLB. And then, magpapa-assess kayo ng inyong education, syempre. Depende po sa trabahong in-applyan nyo kung anong required na education. And then, kung kayo outside Canada, meron pong proof of funds or settlement funds. Then, pagkatapos ninyo na ma-ready ang documents, get your settlement plan. Tutulungan kayo ng inyong employer para makakuha ng settlement plan. Ang settlement plan po ay isang dokumento na nakalista doon kung paano kayo makaka-adjust sa buhay Canada. Particularly kung you are coming from outside Canada. Para makakuha kayo guys ng settlement plan, ang employer nyo ang tutulong sa inyo para makakonect kayo sa isang settlement service provider. Isang organization ito na siyang gagawa ng inyong plan. Ayun. At don't worry so much about this sapagkat ang employer nyo ang tutulong sa inyo to connect with this organization. Now, get your certificate of endorsement. Ang employer nyo po ang tutulong sa inyo para makakuha kayo ng endorsement na from the province. Yun. So, parang ang pinakamahirap na parte nga lang talaga is to find the job and to get the job offer. Kasi kung may job offer ka na, the rest, ang suporta galing sa employer mo. At ang pinakahihintay mo ay ang iyong certificate of endorsement galing sa probinsyang iyong pinag-applyan. Okay? The province will endorse your job offer. Kasunod na nun, pagka nakakuha ka ng endorsement, apply na to the permanent residency program ng federal government. Yun. Mahaba-haba din po rin yung lalakbayin, bago kayo makapasa sa PR program na ito. But the good thing is this is a PR program, permanent residency program. Trabaho, papeles, apply, tapos PR. Yun po yun, ang AIP. Isa po ito sa parang matibay na pilot program sa Canada. And so far, it's still going. Yun. So, yun. Ang kasagutan sa tanong na pwede bang mag-apply ang nasa Canada na katulad ng nasa Montreal? Yes, you can. And you can also apply even though you're outside Canada as long as you get the job offer and you're qualified and the rest will go on smoothly. Yun. Good luck sa mga gustong mag-apply dito at sana po kayo ay matanggap. So kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please subscribe to my channel. You can give me a thumbs up and you can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life. You can join and be a member of this channel. Thank you kay Maria Amaya, kay Jen C, Joy, Gabriel Channel X, kay Ninette Lapira, Marilyn Macalintal Calderon, Driving Mom Advisor, kay Marlo Cuasay, Jesselyn Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Marjo Jumento, kay Nympha and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Yun na muna guys, Ate Menchie po ito. Thank you for watching and I'll see you again on our next video. Bye!